Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Yun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun po mga kababayan, ito may bago tayong balita ngayon mga kababayan. So di ba, meron pong nagkakaroon po ng hidwaan ang Pilipinas at China diyan po sa may West Philippine Sea o sa South China Sea. So meron pong hidwaan ng Pilipinas at China dahil sa patuloy na hindi nirerespeto ng China ang Arbitral Award noong 2016 na ang sinasabi ho nila ng mga teritoryo nila ayan ho ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016. Subalit itong China mga kababayan ay hindi ho nila ito tinatanggap. No? Hindi nila ito sinusunod ang arbitral ruling. So bakit naglagay pa sila ng batas sa karagatan? Pumirma pa sila sa kasunduan kung hindi din naman pala nila ito susundin mga kababayan. Subalit ang Pilipinas ay sumusunod, no, sa international na batas, sa UNCLOS o international na batas. Kaya yun lahat po ay lahat na ginawa ng China ng masama sa atin ay nakasampa na po lahat yan sa international court mga kababayan. At ito po ngayon ang ating topic na ito mga kababayan, no? Ang Pilipinas, China, weigh-in sa pag-aangkin ng Vietnam sa South China Sea. So ibig sabihin, meron din pag-aangkin ng Vietnam sa South China Sea. Katulad po ng Pilipinas at China, meron din siyang pag-aangkin sa South China Sea o sa West Philippine Sea. At ito ngayon yung balita natin, kung totoo ba itong claim ng Vietnam, mga kababayan. So ayon naman dito, mga kababayan, eto, babasahin ko lang po mga kababayan may kaibang pananaw ang Pilipinas at China sa pagsumiti ng Vietnam sa kanyang pag-aangkin sa kanyang extended continental shelf sa South China Sea, kung saan ang Maynila ay nagsabi na bukas ito sa usapin sa Hanoi habang kinukundina ng China ang hakbang ng huli. So ito mga kababayan, open po ang Pilipinas kung sakali po makipag-usap ang Vietnam sa Pilipinas. Siyempre ang Pilipinas po ayaw ng gulo no? Ang gusto ng Pilipinas, daanin po ito sa legal, no? Hindi dadalhin sa mga marahas o dadalhin sa dahas, sa lakas para lang makuha ang mga teritoryo. Dadalhin ito ng Pilipinas sa international at susundin ng batas. So ganoon naman dapat mga kababayan para walang hidwaan at walang nagkakaroon ng gulo. Katulad ng ginagawa ngayon ng China, mga kababayan, sa ating mga teritoryo. Kahit na panalunan na ng Pilipinas ay ayaw pa rin po ibigay ng China. Mga kababayan, kahit international na ang nagsasabi na yun ay sako pa ng Pilipinas dahil pasok sa exclusive economic zone na bansa. Diba? So ito naman po mga kababayan, nagkasundo naman ang may magkaibang pananaw ang Pilipinas at China sa pagsumiti ng Vietnam sa kanyang pag-aangkin sa kanyang extended continental shelf sa South China Sea. So may ibang pananaw. Magkaiba sila kasi ang Pilipinas open na pag-usapan, no? Kung ano man ang magiging resulta, siguro antayin natin kung ano ang maging resulta sa naging desisyon ng international na batas. Hindi susundin ng bawat bansa. Subalit itong China, mga kababayan, ay iba yung pananaw. Katulad din sa Pilipinas, siguro mga kababayan, alam naman natin ng China, mga kababayan, pagdating sa mga teritoryo. So ito, open po ang Pilipinas. Kung ano man ang sasabihin ng Vietnam, kumbawa, makipagkausap po sila sa Pilipinas, willing po ang Pilipinas na pag-usapan yan. Para, mga kababayan, no, hindi dumating sa punto katulad na nangyayari ngayon sa China at Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang Pilipinas, mga kababayan, ilang beses na rin po nagpadala ng mga sulat sa China
Pero parang wala namang nangyayari. Hindi man nila sinasagot. Kasi nga mga kababayan, illegal kasi ang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mga kababayan. Kaya hindi sila sumasagot sa mga sulat ng Pilipinas. Ayaw nila makipagkasundo. Kasi ang gusto nila, tayo ang makipagkasundo sa kanila. 'Di ba? Gusto nila, mga kababayan, halimbawa, tayo po, hingi tayo ng permiso sa kanila bago tayo pumasok diyan sa West Philippine Sea sa ating mga teritoryo. Yan kasi ang gusto ng China, mga kababayan. Halimbawa po mga kababayan, katulad po ng ginagawa ngayon ng ating mga Philippine Coast Guard, Philippine Navy, sa paghatid po ng pagkain sa mga sundalong nagbabantay doon sa BRB Sierra Madre. Ayun po mga kababayan, kailangan pa natin ngayon magpaalam sa China para ganun daw, hindi daw tayo harasin ng mga barko ng China. Si atin yan eh. Pasok sa exclusive economic zone natin yan. Bakit kailangan pa natin magpaalam sa China? Eh atin yun mga kababayan. Diba? Ayon dito, sinabi umano ng gobyerno ng Pilipinas ngayong Huwebes, Hulyo 19, na handa itong makipag-usap sa Vietnam at kinikilala ang karapatan nito sa karagatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Diba? Ganyan naman dapat ang bawat bansa para walang gulo mga kababayan. Diba? Bakit kasi ayaw ng China makipagkausap? Kasi nga, sasabihin naman ng China, pinapabura ng Pilipinas. Kasi tutusin po mga kababayan, walang-wala talaga ang China kasi napakalayo po ng mga teritoryo ng China sa Ayungin Shoal na sinasabi nitong kanila daw. Isa atin nilan lang eh. 100 plus lang eh. So ito po mga kababayan, tingnan nyo po dyan, ang China, 105 kilometers mula Ayungin Papalawan, sa atin po yan mga kababayan. Mula Ayungin Papalawan, 100 kilometers. Ngayon mga kababayan, pa-China naman, mula sa China, papuntang Ayungin Shoal, 1,285 kilometers. Grabe mga kababayan, ilang tupi yan? 12 tupi. No? Bago sila makarating dito sa ating mga teritoryo, paano maging sabihin ng China na kanila yan? Ay kung tutusin ho, napakalapit ng Vietnam mga kababayan, tingnan nyo. Napakalapit po ng Vietnam, tingnan nyo po dyan sa may natin, sa may screen. Yan, lalagay ko dyan sa screen. Tingnan nyo. Diba, napakalayo mga kababayan. Tapos sasabihin ho ng China, kanila yan, ang Ayungin Shoal. Diba, ganun kagara pala ang China. Ngayon mga kababayan, dahil ayaw ng Pilipinas yan ng gulo. Gusto ng Pilipinas dalhin sa internasyonal. Kung may pag-aangkin ka, sige, dali natin sa internasyonal na batas. Dahil sila ang magdesisyon. Hindi tayo ang magdesisyon. Diba? Yan ang ginano ng Pilipinas eh. So balit ang China kasi, pag sinabi nilang kanila yan, kanila na kaagad yan, mga kababayan. Wala nang paglilitis. No? Tingnan nyo yung ginawa dun sa may, yung arbitral award natin. Hindi nila sinusunod. Kasi sinasabi nila, hindi talaga nila yan sinusunod mga kababayan kasi illegal daw ang pagkapanalo ng Pilipinas. Diba? Hindi nila matanggap. Kasi kung tutusin, andyan talaga ang pinakamaraming yaman dagat mga kababayan. No? Diyan sa West Philippine Sea, kaya ang China ayaw talaga ibigay. Ito, babasahin ko na lang po. Ang payag ng Pilipinas na handa ito makipag-usap sa Vietnam tungkol sa pag-aangkin na huli sa Extended Continental Shelf sa South China Sea ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa sitwasyon sa riyon. Di ba? Ganyan dapat ang isang bansa para walang gulo. Di ba? Ganyan dapat. Yan ang ating mahal na Pangulo. Siyempre mga kababayan, alam niya rin eh. Dahil tayo may pag-aangkin din tayo. At tayo, sinusunod ang internasyonal na batas, mga kababayan. Ito'y isang malinaw na halimbawa na dalawang bansa sa ASEAN ay nagpapakita ng kakayahan sa pag-uusap at negosasyon na naglalayon malutas ang mga alintan sa pamamagitan umano ng mapayapang paraan. Diba? Ganyan naman dapat, mga kababayan. Diba? Kasi alam niyo naman, ang China, alam niyo na kung gaano talaga. Kaya halos buong South China Sea dyan, kalaban talaga ng China. Pero itong Vietnam, mga kababayan, siyempre ang ating gobyerno
Sabi nga dito ay bukas para pag-usapan ito. So magkaiba kasi ang pananaw, no, ng Pilipinas at ng China. Ayon pa dito mga kababayan, sa kabila ng banda at patuloy na pagkundina ng China sa pagkilos umano ng Vietnam, ay nagpapakita ng kanilang patuloy na pagiging agresibo at destabilizing sa rehiyon. Pero inyo mga kababayan, hindi lang ibig sabihin hindi lang Pilipinas, pati po ang Vietnam, no, ay ginagawan din ng China ng karahasan, no? Ang kanilang mga retorika at aksyon ay nagdudulot umano ng tensyon at hindi nagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Diba? Pero kung dapat po ay nagkakaisa itong mga kalapit na bansa, ay siyempre siguro mga kababayan, wala sigurong nagkakaroon ng hidwaan o kaguluhan kung bawat bansa ay sumusunod talaga sa international na batas. At ayon pa dito, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa, panig, ay nagpapakita ng malinaw na kaibahan sa kanilang mga diskarte sa paglutas ng mga alitan sa South China Sea. Ang Pilipinas at Vietnam ay nagpapakita ng isang modelo na kooperasyon at pag-uusap, habang ang China ay patuloy na nagpapakita ng mga kilos na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa tensyon. Diba, mga kababayan? So ang Vietnam at Pilipinas, talagang nagkakasundo sila at pag-uusapan, no, kung ano man, kung meron ba, wala ba, kung may makukuha ba sa teritoryo ng Pilipinas o wala. Siyempre aantayin ang internasyonal na batas ang desisyon. At kung ano man ang desisyon, hindi paiway, mga kababayan, ibigay. Diba? At tingin ko mga kababayan, dito naman po, no, sa ginagawa ng China, kaya patuloy talaga siya sa pagano, kasi parang minamaliit kasi mga kalapit nilang bansa. Hindi, malaki na silang bansa eh. Makipagkasundo ba sila sa mga maliliit na bansa? Diba mga kababayan? Gaya ng China. Diba? Ang gusto ng China, ikaw lumapit sa ang gusto ng China, pag ikaw ang bansa, kailangan ikaw lumapit sa kanya. Kasi tinitingala siya daw eh. Diba? Pero ito po, ang ginagawa ngayon ng Vietnam, isang modelo ito para sa mga bansa na kung ano man ang problema ay dapat pag-usapan para wala ng gulo. Walang madadamay. Di ba mga kababayan? Ganyan dapat. So po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless. Thank you.